morning po. Buhay pa po ba tayo? Buhay na tayo kasi tapos na talaga si Julie. Eh di ba traditional po talaga no? Before the convention, a month before the convention, we usually have our pre-convention formations. Okay? So ngayon na po, paulit-ulit na sinasabi ni Father Leslie, at ngayon nga, nangyayari ngayon, actually concluding Mass, yung sa World Day, World Meeting of Families. Kasi po ngayon ang ALMA, hindi lang po nakasentro sa personal na debosyon kay Maria. No? Kung naalala natin, ang ALMA, it's not only geared on youth ministry, but on the family ministry. Kaya nga po yung inatendan nila na 7 International Congress ng ALMA, no? It speaks about the family, no? From the house of Mary to our homes. Okay, pinapakita po dito, ano ba, yung maternal presensya ni Maria bilang ina ng simbahan at tulong ng mga Kristiyano, no? Sa ating pamumuhay bilang isang pamilya. Sabi nga po ng organizer nitong ALMA International Congress, lalo ngayon we are celebrating the bicentenary of the birth of Don Bosco, we shall look, okay, at the life of Don Bosco, on his story, yung sistema ng edukasyon niya, yung spiritualidad, na nagmumula no, sa pamilya niya, paano niya sinabuhay yung nabuhay bilang isang pamilya, paano niya sinabuhay yung family spirit sa Baldoco, no? Which was born and grew under the protection of Mary. Okay? At isa pa, kasi ngayon po, no, halimbawa, last October 2014, nagkaroon po ng Extraordinary General Assembly, kaya Synod of Bishops, they're talking about the family. Not because of the crisis facing the families nowadays. Okay? Kaya nga, yung ating ALMA International Congress ay talagang angkop, okay, sa journey ng simbahan natin ngayon. Okay? Ang putol. The Congress providentially occurs in the year when we celebrate the bicentenary of the birth of Don Bosco, when the Church pays special attention to the pastoral challenges on the family in the context of evangelization. So, nandito po si Father Cameroni, paulit-ulit na sinasabi, ang ALMA ngayon dapat ang focus ay ang family ministry. Okay? At ito, sa palagay ko, kayang-kayang gawin dahil karamihan ng ating mga ALMA ay mga married. Okay? So, kayang-kaya niyong gawin. Dahil kung ano binibigay namin dito, they are only theories. Pero yung sa inyo, hands-on po kayo doon. Yung mga wisdom na nagagaling sa inyo. Okay? So, from her house, Mary, Mother of the Church and Help of Christians, wants to raise our love for the Church and the Salesian family to new heights and towards broader horizons. Okay? So, the sacred work of love, which is called the family, has too long been bypassed by emergency issues that are in urgent need of our help. Ito po yung emergency issues on the families. Kaya po matakot-takot na World Meeting of Families, yung ating ALMA International Congress, Synod of the Family, kasi nga, maraming hinaharap na problema ngayon ang mga pamilya. Okay? So, Pope Francis stated, the Synod will be on the family, its riches and problems. It will deal with the reality of men and women who love each other and bring up their children, struggling every day with the tensions and failures of their bonds of love. Siyempre po, hindi po ibig sabihin, ikinasal kayo, perfect na. They live happily ever after. Hindi po totoo yun. Sa fairy book lang po nangyayari. Pero mas nakikita kung gaano kayo katapat sa isa't isa after 25 years, after 50 years. Okay? Paano kayo naging tapat sa inyong mga asawa? Paano niyo pinalaki ang inyong mga pamilya? Malaking-malaki po ang magagawa ng ALMA dito. Okay? So, sabi nga po, dinownload ko lang po ito, sabi ni Father Angel, no? Yung Rector Major ngayon, sa opening ng 7th International Congress. Sabi niya, what becomes a person staying in a family? Natututo tayo magpakatao sa ating pamilya. Natututo tayo magmahal. Dahil una-una, naramdaman natin, minahal tayo sa ating mga pamilya. Kaya sabihin natin, bakit kaya tayong problema? Bakit naman problematic ng mga bata? Tingnan natin, ano nangyayari sa pamilya ng batang yun? Baka mismo yung ang mga parents na nag-aaway, okay, maraming problema, kaya yung bata galit sa mundo. Okay? It is in the family, okay, growing up with dad and mom, breathing the warmth of a home, the trueness and cradle of life.
It is in the family that we receive a name and hence our dignity. The family is the place of friendship, affection, space of intimacy where one learns the art of dialogue and interpersonal communication. Kaya kung ang batang ito, marunong siya makitungo dahil maganda pakikitungo nangyayari sa pamilya. Pero kapag ang batang to ay laging bitter, baka sa pamilya yun. Diba? Bakit may mga batang suicidal? Kasi sa tiyan pa lang ng nanay niya, gusto pala siyang ipa-abort. Nangyayari yung ganun. So, lahat ng mga problema natin sa lipunan ay nagmumula sa pamilya. Kaya po napakalaki. Kung gusto natin magkaroon ng magandang kinabukasan, magaling na mga kabataan, dapat ayusin natin ang pamilya. Kaya nga po, ito po, family ministry talaga yung sinasabi. Actually, nung International Congress sa 2011, sinabi rin po ito ng dating Rector Major, no, si Father Pascual Chavez. Sabi niya, there can be no youth ministry unless it is joined to and open to family ministry. Hindi lang po sapat. No? Kasi usually kami mga Salesian fathers, Salesian sisters, Salesian brothers, puro youth. Nakita namin, teka muna, hinuhubog natin ang kabataan, pero yung pamilya na iwan. Kaya nga po sa mga school settings sa bawah sa amin, hindi po sa kabataan lang nakatutok. May SYM syempre, pero may formation din po ng mga pamilya. Kasi baka mamaya tututo lang sila sa school, pero pagdating sa bahay, iba nangyayari. Diba? Sa school, tinuturuan sila maging tapat ka, pero sa bahay, kumatok yung Bombay, andiyan po bang nanay mo? Sabi ng nanay ko, wala raw mo siya eh. Patay ka. Ha? So, the presence of families and young couples who share their journey in life under Mary's guidance, built on formation, sharing, and prayer is really a providential gift from Mary House of Visions who takes care of the new generations. Makita natin sa buhay ni Maria, paano nyo itinaguyod ang kanyang pamilya. Hindi naging madali ang pamilya nila sa Nazareth. Actually, they are migrants, di ba? Because King Herod was trying to kill the baby Jesus. So, nagpunta sila. Okay, tapos umalik na lang afterwards no, sa Egypt. Naging migrants sila ilang taon. Di ba? And now, ito, kasalukuyang nangyayari yung World Meeting of Families in Philadelphia. Ito yung binanggit kanina ni Father Nesty. Okay? Ngayon yung concluding Mass. Actually, the theme is love is our visions. Sa bawat pamilya, dapat may pagmamahal. Yung tatlong kapatid na lalaki, sabi ko sa kanila, kapag hindi nyo mahal yung babae, huwag nyo pakasalan. Bakit? Kasi kapag hindi ang pamilya ay hindi nakaugat sa pagmamahal, hindi ang magtatagal. Okay? Hindi lang dahil maganda yung babae, pakasalan mo. Paano after 50 years? Kulubot na yung mukha niya, bungi na. Okay, lalaki niya, dati ang gwapo, ngayon kalbo na, laki na dyan. Kuba na, mahal mo pa rin ba siya after 25 years? It's not merely based on physical appearance, but the love should be the foundation of the family. Okay? Kaya napaka-angkop talaga, no, pinag-uusapan sa ADMA and in the whole church, in the society. I'd like to share with you, no, kasi nakaka-touch, no, kahit nung nagsalita, alam niyo ba, trivia, the first Pope who gave a speech to the US Congress is none other than Pope Francis. At doon, pinapakita niya, kasi di ba napakaraming issue ngayon sa US. Di ba kung binabasa niyo ako, kasi nag-ano yun sa mga, nagsusubscribe ako. No, yung ngayon, yung mga Planned Parenthood, di ba yung mga ina-abort nila, yung pala pinagkakwartahan nila kasi pinagbebenta yung mga fetal parts. Same-sex marriage, ginagawang makeup, nilalagay sa pagkain. Hindi natin alam, may mga binanggit silang mga big companies na doon pala galing. No? I'd like to share with you, no, yung sa ano niya rito. May audio ba? At nakakatuwa kasi yung House Speaker, naalala niyo ba na di ba siya nag-resign? Immediately si John Boehner. Okay, kasi actually siya nga yung House, yung Speaker of the House. So isa siya sa mga, sabi ko na conscious, na-curious ako, bakit kaya biglang nag-resign itong lalaking ito? Grabe iyak niya doon guys sa video na to. Ayun. So, kasi na ano siya, sabi ko, pinalikan ko lang, curious ako. Dati pala siya kasi, pinipressure niya in 2014, pinipressure niya si Obama na magkaroon ng healthcare
mag-provide ng healthcare, ano ba, yung mga facilities, gano'n. Alam naman natin yung healthcare nila, di ba, yung Obamacare nila, kasama yung pag-provide ng contraceptives. Kaya nga ngayon, yung Little Sisters of the Poor, humaharap sila sa lawsuit. Because, syempre, mga mother ito, alam, magbibigay sila ng contraceptives. And ito nga si John Boehner na to, siya nagpupush kay Obama, nagbigyan ng sanction yung mga company na hindi nagbibigay ng mga, nagpo-provide ng mga healthcare, chuba-chuba. Okay? And then, in that meeting with Pope Francis, na-touch siya, yung sinasabi niya, inaano talaga ni Pope Francis, yung sanctity ng life, yung sanctity ng family. Okay? To the point na he was even embraced by the Pope. And then the Pope, sabi niya, he placed his arms around me, pulled me closer to him, and whispered to me, sabi niya, please pray for me. Tingnan mo, yung napaka-humble ng Santo Papa. And then sabi ni John Boehner, sino ako para magdasal ng Santo Papa? Pero sabi niya, sige, pagdadasal ko. And then the following day, he just woke up and then sabi niya, magre-resign na lang ako kasi grabing pressure sa kanya. Kasi doon dumadaan kasi Congress to, di ba? Yung dumadaan sa kanila, lalo na pinipressure siya na i-fund yung Planned Parenthood. Ito yung nagtitinda ng mga fetal parts. Yes. Okay? So I'd like to show this video, no? Para makita natin na paano, this is a part of one way of evangelization. It does not only happen in the pulpit, but it took place there in US, whom we thought people are atheists, are agnostics, pero grabe na touch sila na kabalan nila. Pope Francis arrived to Congress in his Fiat 500 and immediately headed to a meeting with House Speaker John Boehner, who was Catholic. Your Holiness, Once the Speaker met with the Pope, he headed to the House chamber for his speech. Supreme Court justices, bishops, presidential cabinet members, cardinals, and members of Congress filled the room. The Pope was introduced by Boehner. Members of Congress, I have the high privilege and distinct honor of presenting to you Pope Francis of the Holy See. He then became the first Pope to address a joint meeting of Congress. The Pope's speech almost immediately brought Boehner to tears. It wouldn't take long before plenty of others in the audience joined him. He began by speaking about the purpose of politics. We are called to defend and preserve the dignity of your fellow citizens in the tireless and demanding pursuit of the common good. For this is the chief aim of all politics. The Pope mentioned that he is also a son of America, and he made a powerful argument in favor of accepting immigrants. In recent centuries, millions of people came to this land to pursue the dream of building a future in freedom. We, the people of this continent, are not fearful of foreigners because most of us were once foreigners. He honored the memory of 4 consequential Americans: Abraham Lincoln, Martin Luther King, Dorothy Day, and Thomas Merton. Then he invoked a phrase that drew heavy praise. We need to avoid a common temptation nowadays to discard whatever proves troublesome. Let us remember the golden rule. Do unto others as you will have them do unto you. As was expected, the Pope also discussed climate change and his ecology encyclical, Laudato Si. He said that the U.S. was uniquely able to contribute to fixing the environment. I'm convinced
that we can make a difference. I'm sure. And I have no doubt that the United States and this Congress have an important role to play. Now is the time for courageous action and strategies, aimed at implementing a culture of care and an integrated approach to combating poverty, restoring dignity to the excluded, and at the same time protecting nature. And as he is heading to the World Meeting of Families in Philadelphia, the Pope also remembered to include a note about the family. I cannot hide my concern for the family, which is threatened, perhaps as never before, from within and without. Fundamental relations are being called into question, as is the very basis of marriage and the family. I can only reiterate the importance and, above all, the richness and the beauty of family life. Following the speech, Pope Francis stopped before a statue of Father Junipero Serra and then appeared on a balcony in front of thousands of cheering people. Señor, Padre nuestro de todos, Father of all, bendice a este pueblo, bless these. bendice a cada uno de ellos, Bless each of them. bendice a sus familias, Bless the families. dales lo que más necesitan. Bless them all. Y les pido, por favor, a ustedes, And I ask you all, please, que recen por mí. to pray for me. Y si entre ustedes hay algunos que no creen And if there are among you any who do not believe o no pueden rezar, or cannot pray, les pido por favor I ask you, please, que me deseen cosas buenas. to send good wishes my way. Thank you very much, and God bless America. Jumping back into his Fiat 500, the Pope left the company of some of the most powerful people in the world to go enjoy lunch with some of Washington's homeless community. Yan. Nag-lunch na siya, kasama ng mga mahihirap na pamilya sa US. So, nakita ninyo, no? Kasi dito nangyayari yung pasahan ng mga bills ng law. So, napakagandang, kaya pinuntirya kagad ni Pope yun. And to this point, I'd like to share with you the input of Father Eli. Actually, ito po yung talk na binigay ni Father Eli doon sa SYM Bosco Camp. Ito po yung binigay sa mga kabataan. Kasi nga, ang segment is Becky. No? Ang focus po doon ay yung family Don Bosco. And sabi nga natin, ADMA is for family ministries. Kaya tingnan natin, no? Marami tayong makikita. No? Paano nga ba? Ano na nga ba sitwasyon ng mga pamilya ngayon? So, nagkaroon sila ng survey, no? 25,000 teenagers from 41 countries, ages 15 to 18, no? Maganda naman ang sagot, kasi 80% of these 25,000 teenagers, sabi nila, family was of highest importance. O diba? Akala natin walang pakialam ang mga kabataan. Ha? What gives you the greatest personal satisfaction? Sabi, nakakapagpasaya sa'yo sa pamilya. Sabi nila, the way we get along with our parents. So kung may makikita kayong mga masasayang kabataan, kasi masaya sila sa pamilya. Okay? So how important is the family? Kung
natin yung buhay ni Don Bosco, 2 years old pa lang siya namatay ang kanyang tatay, si Francis Bosco. Ang bata namatay, 33 years old. Okay? So they are workers. Okay? So mga niya. Pero kahit na hindi sila nakapag-aral, mga trabahador, they are what? He is a man of excellent character. And then Mama Margaret was the one who supported the family. Okay? Meron siyang 3 anak. 2 yung totoong anak niya, pero si Anthony, yung anak ni Papa Francis, kasi ano yung widower, no? So itinuring pa rin niyang anak yan. Okay? So kahit di siya nakapag-aral, nagtrabaho siya. Single parent si Mama Margaret. Parang ngayon, marami mga single mom. Mixed household. May anak siya na nag-aaway yung kanyang anak, si Don Bosco, tsaka si Anthony. Kasama rin nila yung lola, no? Matanda na. And they migrated there, no? In search of work. Okay, and in spite of that, Mama Margaret is a gentle peace and an exemplary Christian life reign in that family. Na napakabuting ina ni Mama Margaret. Kahit di nakapag-aral, pinalaki niyang mabuti ang mga anak niya. At si Mama Margaret, kahit na nabalo siya sa magurang edad, no? Hindi naman siya, siguro, 30s, may mga naliligo sa kanya mga lalaki. Sabi niya, sige, pwede pa kita mapangasawa. Okay, mag-ibigyan ka na ng magandang buhay, pero may kapalit. Kailangan iwan mo yung mga anak mo. Iwanan mo si Little Johnny Bosco. Iwanan mo yung anak mo, no? Si Francis and then Anthony. Pero sabi ni Mama Margaret, kahit bigyan ako ng lahat ng ginto sa mundo, hindi ko iiwanan ang mga anak ko. Okay? So, siguro kung may mangyayari, ano ba? Bibigyan pala ako ng bahay at lupa, sige, iwanan ko na yung anak ko. Ha? Yung asawa niya nasa abroad, iniwan na niya yung anak niya. Okay. So, yan. Family is where life begins. Sabi ni Pope Francis, di ba nagkaroon ng papal visit, di ba, last January? In his meeting with families na nangyari ito sa Mall of Asia Arena, sabi niya, every threat to the family is a threat to society itself. Kaya nga, di ba kanya sabi ko, kaya may magulong lipunan kasi magulong pamilya. Kaya dapat ayusin muna ang pamilya. Ngayon, anong problema? Lack of children and the problem it could cause families in the future. Siguro mga henerasyon ngayon, marami pa mga magkakapatid, marami pamilya, pero po yung modern family ngayon, hanggang 2 na lang. Okay? So, nandun sa kanilang isip na kapag marami ako anak, maghihirap kami. Kaya dapat hanggang 2 na lang sa 2. Okay? So, ito na po ang modern generation. Ito 1950, ang edad po, okay? So, kung titingnan natin dyan, yung pyramid, pinakamarami pa yung pinakabata. Pagdating ng 2005, nasa mid na, no? Nasa gitna na yung edad. And then, ang forecast nila by 2055, mas marami na yung nasa bracket na 80 years old. Okay? So, ibig sabihin, nagkakaroon na tayo, problema natin, it's not overpopulation. Katulad na sinasabi ni Margaret Sanger sa kanyang Planned Parenthood. Okay? Na ipinapasa sa Pilipinas. Kaya tayo nagkaroon ng RH bill. Okay? Remember, not everything that is legal is moral. Hindi lahat porke batas ay tama. Bakit sa US, batas okay lang magpa-abort? Di ba? Legal lang abortion. Pero sa palagay natin, bilang Kristiyano, bilang mga believers, tama ba yun? Hindi. Hindi, di ba? So, yun, not everything that is legal is good. Okay? So, it's not a problem of overpopulation, but an aging population. Kasi karamihan ng mga kabataan ngayon ayaw na mag-asawa. Takot sila eh. Kasi pamilya ko dati, naghiwalay sila, ayoko na, live-in na lang. Okay na yun. Ha? Or trial marriage. Okay? So ngayon, sa Singapore, yung pagdami ng mga elderly, 65 years old and above, 372%. Followed by Malaysia, then China, Australia, US, Germany, UK, Japan. Ha? So, over an aging population. And then another problem na sinabi ni Pope, those who do not have a family of their own, okay, either a single parent, okay, or yung mga matatandang dalaga at matatandang binata, those who were abandoned by their very own children. Yan, yung mga lola, no? Halibasa, matanda na sila, kaya parang basura na lang. Kaya marami, kami sa Payus dito, sa ladies' door, meron kami Friday friends, mga elderly ho yung mga nandun.
Matatanungin namin, Tay, mayroon ba kayong pamilya rito? Kasi gusto namin dali na lang sa home for the elderly. Nalaman namin, may pamilya sila. May bahay yung anak nila. Tay, bakit po kayo pakalat-kalat sa Kale, sa Luneta, sa UM? Kapag umulan, nandun sila sa ilalim ng kung saan doon. Sabi, kasi po sa bahay namin, pag kumakain yung anak ko, tsaka pamilya na, di man na kami maalok eh. Hindi kami maipag-igib ng apo namin eh. Wala akong matulugan doon. Sister, kaya doon na lang ako sa Kale. It's happening, ha? Ang daming mga matatanda ang malulungkot kasi iniwan ng sariling anak. Sabihin, Nay, huwag mo sabihin na may pamilya ka kasi hindi kayo tatanggapin ng social worker kapag nalaman may pamilya. So ginagawa niya, abandon ng matatanda. There are types of elder abuse and it's alarming to know the highest, okay, is what? Neglect. Okay? Neglect. Bakit? Kasi wala nang magbigay sa akin si Lola eh. Hindi na makatrabaho, nakaupo lang sa isang sulok. So wala na siyang wala na siyang silbi. Imagine, ha? May physical abuse pa, imagine. One time, makakita ko ng video, no? Dito nangyari na sa Mandaluyong. Yung nanay na lola, kinukulong doon sa hawla ng aso. Yung sarili niyang anak. Naku, mga taga-Mandaluyong, malapit na sa munisipyo. Kinukulong, tapos, ang liit-liit nun, no? Tapos, pasin siya nung son-in-law. Diyan ka lang. Kawawa talaga. Eh, buti na lang may mga concerned netizens, binidyo, pinakita, o kinuha si Lola ng social worker. Sabi niya, bakit ginaganyan mo yung nanay mo, in-interview yung Lola? Yung nanay pala na abuse, physical abuse niya yung sarili niya nanay. Hindi mo ba siya mahal? Hindi ko mahal po. Kung wala, hindi dahil sa kanya, hindi ako makapag-aral. Tapos umiyak na yung nanay. Kasi na-abuse niya yung sarili niya, diba? Tapos makakainin lang ng kung ano-ano. So yung mga gano'n, kasi nga, matanda na yung lola. Okay? So ito yung mga issue na umaano na ngayon, no? So the Pope is saying no to the cultural tendency to discard the elderly. Kita natin dito kahit sa Alma, di ba, mga elderly tayo, pero they are still working, they are still having the apostolate. Malaki ang natutulong ng mga elderly natin. Pakinggan mo yung wisdom nila, paano nila tinaguyod yung mga asawa nila, pamilya nila. Ang ganda ng mga istorya nila. Diba? A society that does not care for the elderly doesn't have a future because it's lost its memory. Si Pope Francis po ulit-ulit niya sinasabi, mahalin niyo ang matatanda. Huwag niyo silang pababayaan. Kasi marami kang words of wisdom na makukuha sa mga matatanda. Igalang sila. Okay? And dismiss the throwaway culture by listening to the older generation. Ito po ang kultura ngayon, throwaway. Di na kita kailangan tapon. Functional. Kailan tayo makikipag-relate sa tao pag may makuha tayo? Pero pag wala na, basura. Si Lola, di makakatrabaho. Sige, basura na lang. Itapon na lang si Lola sa kanil, sa lunes. Nangyayari yan. And then the Pope is saying no to any attempted ideological colonization that could destroy the family. Yung sa iba nating mga lola, no, yung panahon ng peacetime, nagkaroon na experience nila yung mga Second World War, colonization. Okay, pero ngayon, there is something, what you call it, ideological colonization. Paano ang media, ano yung pinapakita sa atin? Huwag na po tayong lumayo. Diyan sa may Guadalupe, ang lalaki ng mga billboards. Ito ay billboard ng bench. Nakalagay, love, all kinds of love. Okay lang po ba yan? Depende. Sa mga makakita. Pero sa pictures lang yan, pero lahat ng dumadaan dyan, akala natin, wala lang, pero subliminally, nandun, natatatak sa utak natin. Ay, okay lang pala ang minor may love sa senior. Okay lang yun ito, heterosexual relationship. Ito, boy to boy, girl to girl. Diba? Bisa sa pelikula natin, ginagawa nila, subliminally. Tingnan nyo na lang yung pelikula ni Vice Ganda. Meron ba rito may idol kay Vice Ganda? Girl boy, bakla to boy. Nakakatawa, tawa. Meron yung pinopromote nila? LGBT. Hindi naman no offense meant to the LGBT. Pero okay lang naman pala, tanggap na lang pala. Ito nga, batas na nga yung same-sex marriage. So,
Sa US, okay na pala. Susunod, Pilipinas na kasi gaya-gaya tayo. Where love never ends. Sabi ni Pope, ang pamilya ay what? Places of communion. Domestic churches. Maliliit na simbahan. Bakit ang pamilya tinaguri ang maliliit na simbahan? Bakit ano ba ginagawa natin simbahan? Di ba doon tayo nagdarasal? Okay, nakikipag-usap sa Diyos. Pero kanino ba natin natutunan unang magdasal? Sa pamilya natin, sa nanay natin. Mag-sign of the cross sa nanay natin, tatay natin. Kaya napaka-importante, kung lumaki ang batang yan na walang takot sa Diyos, baka ganun din siya pinalaki sa pamilya. Hindi niya nakilala Diyos eh. Hindi nga nagsisimba si mami at daddy eh. May ganun ano? Minsan, mag-check ako, tingin nga ng mass chart, ba't di ka nagsimba? Kasi mami at daddy busy. Linggo, busy. Walang panahon magsimba. So, ano nangyayari sa pamilya? Wala. Hindi sila nagsisimba. Pera na lang ng pera. Hindi sila nagdadasal na sama-sama. Patay. Nagkakaroon ng problema. And then, sabi ni Pope Francis, training in faith and sound values. Nangyayari sa pamilya, di ba? Ang nanay tatay natin tuturo ng pananampalataya, yung values of honesty, values of love, values of forgiveness, respect for life, sa pamilya yun. To contribute to society, becoming a blessing in our world. Okay? And let us take a look at Mama Margaret. She gave them moral character. Tinuruan niya. Alam niyo, hindi niya pinapalagpas si Little Johnny kasi bilang bata may magtagtatangkalam si Little Johnny. Minsan nakikipag-away siya sa kuya niya eh. So, si Mama Margaret, walang kinikilinga, walang inurungan. Television, totoo na. Diba? Kapagalitan niya si Little Johnny, ikaw gano'n. Kasi sabihin niya, wala siya pinapalampas. And then, she gave them inner spiritual resources. A life of prayer. Kung si Don Bosco, minahan niya si Mary of Christians, minahan niya si Mama Mary, it's because of Mama Margaret. Si Mama Margaret na nagturo sa kanya na magkaroon ng takot sa Diyos. Mahalin mo ang Diyos, mahalin mo mahal na ina. Doon nagsimula ang lahat sa pamilya. And then Pope Francis telling the family, learning how to love, to forgive, to be generous, to move beyond our own needs. Sabi natin, ang pamilya natin hindi perfecto, nagkakamali. Kahit ang mag-asawa. Meron po ba dito mga mag-asawa na hindi nag-away? Wala. Sabi ni Pope Francis, teka mo, nakakatakot din kapag di nag-away. Ibig sabihin. But learning to forgive. Kasi hindi nga perfecto ang pamilya natin eh. Kaya dapat learning how to forgive. Napaka-practical ni Pope Francis. Sabi niya, matuto kayo magsabi ng thank you. Matuto kayo magsabi ng sorry. Minsan, isang buwan di nagkikibuan. Pero isang simpleng salita, sorry, tapos na-planchado na. Diba? It's just a matter of lowering our pride. Diba? And to be generous and move beyond our own needs. Be generous, no? Ibig sabihin, hindi lang sarili iniisip, but knowing how to reach out to those in need. Kung ano meron ako, i-share ko. Si Mama Margaret, ganun din. She formed Don Bosco and his brothers to other people's needs expressed in concrete acts of service. There was a time, nagkaroon ng dito ng famine sa Bengi. Wala makain, yung mga tao namamatay sa kalsada, nakabulagta, may mga damo sa bibig. Wala makain. So ano meron si Mama Margaret? May calf siya, naguya. Sabi niya, ito na lang ang meron tayo, pero kakatayin natin. Di ba? The extreme conditions need extreme solutions, sabi ni Mama Margaret. So chinap-chap niya yung mga calf, may pagkain sila, pero sinare niya rin yan sa kapitbahay. Hindi niya sinabi, may lang to, wala na kang makakain eh. Hindi, sinare niya doon sa kapitbahay niya na walang makain. Nag-theology ba si Mama Margaret? Hindi nga nakapag-aral. Pero grabe, hindi inaaral, wala sa libro, pero isinabuhay ni Mama Margaret. And then another call of Pope Francis to families, resting in the Lord. When the family prays together, it remains together. Kayo po, Alma families, do you find time to pray together as families? Yes. Mabuti po. Amen. Before eating, after eating, okay, going to Mass together. Huwag niyo pong tatanggalin yan. Minsan mga kabataan sabihin, jologs na, kasi kasama ng mga pamilya. Pero hindi eh. Ganun po yun eh.
Diba? Kami po, buong pamilya, kahit mga mama yung mga kapatid ko, mga binata pa sila, we really go to Mass together. I cannot remember any Sunday that we did not go to Mass together. Kakasama lang. And then Mama Margaret made the name of God a household word. Lagi niya pinapaalala sa mga anak niya, ang Diyos, ang Diyos, ang Diyos. Kayo po, bilang mga ina, do you catechize your kids? Yes. Do you remind them about God? Yes. About our Lady? Ha? Kaya nga sana yung mga asawa nyo, anak nyo, dapat pag-pinay na Alma family. Ha? Diba? Yun nga, ano ngayon ang Alma eh, buong pamilya, family ministry. Nagsisimula sa sariling pamilya ng Alma. Parang na asawa. Okay? So what is the situation of the family today? Ha? Sabi ni Pope Francis, never been more urgent and necessary. Ha? The Philippines needs holy and loving families to protect the beauty and truth of the family in God's plan. Kung titignan natin ang Pilipinong pamilya, okay pa tayo eh. Ang saya ng pamilyang Pilipino, no? Kita mo sa mga mall, magkakasama, kumakain sila together sa parks, diba? Pero sana huwag ma-disintegrate. Kasi tayo mga Pilipino, mahilig tayo manggaya sa US. Ha? Diba? Pero beware of new ideological colonization that tries to destroy the family. Pinakita ko, isa bench. Wala sinasabi pero very strong image. Okay lang pala eh. Man to man, girl to girl, boy to boy. Nakalagay save the planet, use a condom. Okay ka lang. Diyan pa ang solusyon. Yan yung mga nakikita ng mga kabataan sa internet. Okay? Sabi ni Pope Francis, it's not born of the dream that we have from God. Sabi sa Extraordinary Synod of Family, General Assembly, Synod of Bishops, kayo dapat ipakita natin yung gospel of the family. Ang pinagsama ng Diyos, hindi pwedeng paghiwalayin ng tao. Hindi po kinasal lang kayo, nag-away lang kayo, goodbye. Okay? So, yan. So, there is a declining old age support ratio. The 1970, kung may isang elderly doon, senior citizen, 65 years and above, may mga nagtatrabaho pa, no? 20 to 64 years. So, madami yung tatrabaho, 13.5. 1 is to 13.5. Pagdating ng 2012, naging kalahati na. And now, we are 2015, pababa ng pababa. Ibig sabihin, sino nagtatrabaho, dalawa, ang proportion niya, isang elderly. Ibig sabihin, gano'n na. Dumadami. Kumakunti ang mga young people. Okay? Tapos dumadami yung problema ng overaging. So, contraceptive mentality is the parent of the cultural death. Sabi ko nga kanina, legal ang marriage bill sa Pilipinas, pero hindi porke legal, tama. Kaya okay lang kasi, okay lang mag-sex tayo, meron contraceptives naman eh. They forgot that what? The family, the sexual union in the family is in view of procreation para magkaroon ng pamilya, magkaroon ng anak. Kaya nga hindi po pwede yung girl-to-girl, boy-to-boy. Hindi pwede yung same-sex marriage. Sabi nga doon sa isang video, it's not bigotry, it's about biology. Paano kayo mag-procreate? Paano dadami yung henerasyon kapag girl-to-girl, boy-to-boy? Ano yun? Okay? Kung titignan natin, ito, sa mga pinapanood natin sa mga telebisyon, akala natin na-entertain tayo, no? Pero sa utak natin, the back of our minds, it's creeping in. Same-sex union, my husband's lover. Yeah. Yung asawa mo, no? Between two persons. Paano na lang to si Aiza at si Liza? Kaya nagpakasal sa US. Parehong same-sex unions. Who are infrequently permitted to adopt children. Sige, total, di lang. Merong kaibigan ni Sanay Madre, no? Sa US sila. So, nagpakasal sila, parehong babae. So, anong ginawa? Kumuha ng surrogate mother. Diba? Yung in vitro fertilization. Diba? So, merong surrogate mother, may magbubuntis sa isang babae, babayaran namin siya, at siya magluluwal ng anak. So, meron na silang anak, dalawa. Pero tignan mo naman yung ethics doon. Sino kikilalanin niya tatay? Sino father figure? Parehong nanay. So, nadi-disorient na yung pamilya. Ay, dalawang nanay ko. Ay, okay lang. O kaya ang daddy ko,
Kaya na nakabistita si Daddy. Sa isang eskwelahan, tinanong ko, sabi niya, ay, sino kasama ni Mami mo? Ay, yung boyfriend niya. Girlfriend pala ni Mami yun. Girlfriend ni Mami. Okay ka lang? Sa bata, pero nadidistort na yung kanila mentality. Okay? Traditionally, and really, marriage is union between two people. Tama? Si nanay at si tatay. Opposite sex. Kaya nga nanay tatay. Not related by blood. Di magkano-ano. Ha? Kundi magkakaroon ng hemophilia. Kakasakit. And of legal age. But what is being introduced by the international community? Marriage is about love, not gender. True or false? False. Kasi kung sinabi, marriage about love, okay lang, babae, lalaki. Hello? Kung di natin titigan, parang, oh my God! Tapos sa FB, puro mga naka-rainbow. Sabi ko sa mga kabataan, mag-ingat-ingat kayo. Alam niyo ba ibig sabihin yan? Pag yung picture niyo sa FB, naka-rainbow, you are supporting same-sex marriage. Okay? Marriage is about love, not number. True or false? False. Eh, bay, kung naging true yan, okay lang pala, tatlo tayo. Sige. Group sex. Paano na yun? But this is happening. Sabi nila, marriage is about love, not blood. So, okay lang kapag na-in-love yung nangyayari na yun, pinsan, or yung anak niya, doon sa tatay niya. Minsan yung teenager na babae, nirate na sariling tatay. Oo. Meron kaming alam na gano'n, Di niya alam. Akala niya, pag mamahala ng tatay niya yun, nire-rape siya for 15 years. Tapos nung napunta sa eskwelahan, doon niya lang nalaman na hindi pala tama yung ginagawa. Tatay niya, inaasawa siya. So, yan. Marriage is about love, not age. True or false? False. So, ilalabay na. Eh, syempre, okay na pala ma-inlove yung senior sa minor. Ay, si Mami Junisha, ang bata ng boyfriend. Mami D. Okay lang pala eh. Hindi lahat ng nakikita natin sa mga artista tama. When nilegalize na nila yung same-sex marriage, ingat tayo. Dahil kapag yan ay pumasok, okay na pala yung polygamy. Okay na pala yung incest. Okay na pala yung pedophilia. Kasi kapag nagpapasok ka ng isang issue, pasok lahat. Okay? And then Pope Francis is also talking about economic situation that cause families to be separated by migration. Sa mga eskwelahan, dami mga bata, OFW pamilya. Okay lang naman para suportahan. Pero ano kaya nangyayari sa bata? Kaya yung aming guidance counselor sa school, talagang niya, binibig na monthly yung mga batang yun. Ang parents nasa abroad, tapos sila nandito. Akala namin, saya-saya nila, ganda ng kotse, ganda ng bahay, lupa, pero malulungkot ang mga batang. So, yan ang mga problema. And what? Another issue, single parent. Sabi, one parent can do a good job, but that doesn't happen a lot. May ibang babae, okay lang ako magkaanak, huwag lang asawa. Ganun, may narinig kayo ganun. Diba? So today, approximately 20% of Asian families are headed by one parent. Di lang sa Pilipinas, but in Asia. And another issue, high risk for early pregnancy. At dahil mga kabataan ngayon, teenager pa lang, pag na-in-love sila, tumupok yung puso nila, akala yun na forever na. Kasi yung mga bata, wala forever. Eh, paano yan? Nagbuntis na si ate. Nag-JS lang. Natulog sila sa school, may nangyari. High risk for early pregnancy. And then, pagdating na, nagbuntis ng 15 years old, after 10 years, 25 years old siya, 10 years ang anak niya, na-in-love na naman siya sa isang lalaki. At dahil di naman siya kalasado sa lalaki, may isa na naman. And then after 5 years, ayoko na sa isang lalaki, meron na naman. So, meron akong 4 na anak, puro panganay. Incest, drug abuse, and depression. Ito po ang mga issue na hinaharap ng mga pamilya at ng mga
kabataan. Ha? So yung mga OFW parents, even when they return, the sting of abandonment can linger. Kasi lumaki yung bata hindi kasama yung magulang. Meron akong pisa nangyari gano'n, nasa Saudi kasi yung pamilya nila, ang parents noon. Hindi pa uso FB, wala pa mga video cam. So, ordinaryong snail mail, tawag ka. Alam niyo, dumating yung parents niya rito, hindi niya kilala ang magulang. Ayaw niya sumama, iyan siya ng iyak. The feeling of abandonment lingers. Okay? And then sabi rin ni Pope Francis, others are caught up in materialism and lifestyle which are destructive of family life. Trabaho ng trabaho si mami, si daddy, naiiwanan ang bata. So anong ginagawa nila? Materialistic approach to child rearing. Nasa abroad si mami, sige anak, bibigyan na lang kita ng iPhone. Ano gusto mong gadgets? Papadala kita ng pera. Sige, bahala ka na. May kakilala ako gano'n na parents hindi umuwi ng Pilipinas, padala ng pera. Okay, ganda ng bahay niya, may sakit siya, very bata depressed. To the point that she was even brought to the mental hospital. Young people. Ha? Kahit sabihin niya kasama ko yung relative ko, iba pa rin ang pamilya, iba yung magulang. Ha? May mga nanay gano'n, nagluluto ako sa bahay, sige, iiwan na lang sa TV yung anak. Meron ka, Cartoon Network, ano gusto mo anak? Kapag dating sa school, di mapakali yung mga bata, parang kitikite. Gusto nilang gawing TV yung teacher. Kasi maghabol sila harap ng TV. Di ba? Ito na po yung nangyayari ngayon sa child rearing. Pinapakita, okay, apo, hindi na maalagaan ni Nanay Lola. Ay, hindi na pala malagaan ng anak at tatay. So, iniiwan kay Lola. Si Lola, pagaling mag-spoil. Di ba spoiler? Spoiler tuloy. Ha? Mahilig mag-spoil ng mga Lola eh. Ano ka Lola na po ba kayo? So, OFW spouses and working moms have a harder time teaching their children discipline and good values. Yan din napapansin ko rin sa eskwelahan namin. No? Kapag kasama na yung mga bata, may disiplina. Pero kapag kayo na kasama na yung magulang, hayaan na lang nilang tatatakbuhan ng nila, hawak yung gadgets, di mo pakali. O ito na yung iPhone, maglaro ka dyan. 4 years old. One time, tinanong ko yung bata, what are you playing? What's the name of your game? Hindi pa siya nakakasalita. Pinakita niya sa akin yung icon. Kung ano yung nilalaro niya. Okay. So, hindi mga bata ngayon. Ha? So, ang kaharap nila, laging virtual reality. PSP, iPhone. Kaya feeling nila ang buhay. Hindi nyo alam, mga nilalaro nila sa Dota. Violente. Kaya mga bata ang violente. Mas violente ang mga bata. Alam mo, elementary. Kasi yun ang mundo nila Okay? And so these parents, the absentee parents, resort to bribing children and rewards-based discipline. Sige anak, kapag mataas ang grade mo, okay lang yun, bigyan kita ng ano. Or dahil wala ako minsan yun ang problema. Pero na lang anak, ano ba kailangan mo? They bribe the children. So anong nangyari sa bata? Spoiled. Kasi lahat ng gusto nila ibibigay Kasi yun ang compensation ng magulang. Hindi nila alam, they are creating monsters. Yung bata, matigas ang ulo, hindi sumusunod. They are driven by immediate gratification. Pag umiyak, bigyan ka. Ano gusto mo na? Ito pera. Lalagay sa mukha ng bata. Bili mo kung ano gusto mo. Sige. Ha? Pero hindi maganda yun sa bata. Ha? Tingnan niyo yung picture na, the nativity scene. Kala mo si Jesus, ano? Actually, this is another issue. No? Kala natin, okay lang pala mag-selfie, but we're creating young people in the selfie generation. Kami makita natin. Now, they are redefining their institution of marriage. Ay, okay lang pala same-sex marriage. Girl, boy, boy. Ha? By relativism. Basta kung opinion ko, yun. Paala na, hindi ako, I don't believe in the church teaching. Relativism. Nangyayari sa mga kabataan ngayon, no? Nagpapayuti ako. Pagkatapos ko mag-discuss, kasi grade 9 ang morality topic ko. Tapos ko mag-discuss. About freedom, about issues. Sabi niya, sister, based po on my opinion, sabi ko, ate, matapos mo akong paguri, mag-explain ng church teaching, sabi ko, according to your opinion. Kaya nga tayo nagsisiri para malaman natin ang church teachings and the scriptural foundation. Not only based on our
opinions. Okay? And then the Pope is saying we are in the culture of the ephemeral. Momentary lang, short time, transient. One night stand for the young people. Meron akong girlfriend ngayon, next year, iba na naman. Hindi pa nakaka-move on yung girl, broken hearted. Meron ko na naman iba. Everything is transitory. And the lack of openness to life. Nagkita lang tayo sa party, nagkatitigan, tayo na. And then after 1 week, tapos na. Tapos na ang lahat. Kaya namin mga batang lumalaki, walang mga tatay. And so we are creating problems. Okay? In the future generation. There is the severe decline in family formation. Kaya tinitiktik sa atin lahat mga family ministry. Decline in family stability, family continuity, and family integrity because the family is being disintegrated. Ito pa, paborito niya panoorin. Angelito. Ang batang ama sa mga GMA, kapuso. Ang mga kapamilya, ang bagito. Akala natin, yun lang yung panoorin. Pero ano yung mensahe sinasabi nila? Okay lang pala ang sexual relationship outside marriage. And childbearing out of wedlock. Okay lang pala diba? Pero, it's not. Another, 14. Ano pinopromote ito? Non-marital cohabitation or live-in. Okay lang pala mag-live-in. Okay lang pala yung trial marriage. Ayaw mo magpakasal, di ba ako ready? Okay? May mga narinig ako gano'n, secret marriage muna. Hindi pa naman tayo. Titignan muna natin kung ano tayo, kung compatible. Tapos kapag hindi, split na tayo. They are afraid to commit themselves. And then another issue, same-sex partnership and parenting. My husband's lover. Then, pelikulang pinanood nyo? Legal Wise. Okay, commonplace divorce. Okay, at si Pokwang, single parenthood. Okay lang, cute na cute. Pero sinasabi niya, okay lang maging single mom, walang tatay. Pero ano kaya ang consequence sa mga bata? One more try. Mga pinapanood natin, Ingat tayo sa mga mensahe yung pinilalagay niya at the back of our minds. Okay? Mga wolves for hire. Di ba nangyayari yan? Para yung couple na Australian, di ba hire sila ng surrogate mom sa Vietnam? Nanganak ng queen. Yung isa, mongoloid, yung isa normal. Ano kinuha ng couple? Yung normal, iniwan yung mongoloid. Ano sabi yung Vietnamese mom? Kahit mongoloid ito, itataguyod ko to. Pero, kita mo, wala sila mga roots. Oo. Wala And then also the domestic violence. Battered wives. Baka sa mga sarili nating parokya, dami mga pamilya, marami mga kababaihan ang binubugbog. Kadali natin sa women's desk kay Tita Rebecca. Diba? Sila yun sa barangay. Papayagan na ba natin yun? Domestic violence with both adult and child victims losing faith in family life. They're all victims of what? They're battered ba? Si Rupa, alam nyo. Di ba ito si Apo? Nalala niya, nag-suicide, so alam. Even Aita di ba? So, alam na natin. So ngayon, what can we do for the future of the family as Alma? Tandaan natin, family life is not defined by difficulties and problems. Nagiging nega tayo pag ano. There is a renewed desire for marriage, especially for our young people. Kaya importante, i-prepare sila. Paghandaan nila, future ito Kaya yung wisdom ng matatanda, pag-asawa ay hindi katulad ng pagsubo ng kanin, kapag mainit, iluluwa. Palibalik na tayo Tagalog ko doon, Hindi parang kanin isusubo, na iluluwa ka pa, asaso. Diba? Kaya sila nanay at tatay, move on. Move on pa rin, kahit taga-away tatay. Taga-away sila. Okay? But what is important is they're able to forgive. Okay? And a new springtime for the family among the newer generation. Okay? Proclaim the beauty of family love. Sabi ko, Kadma,
Marami rito mga parents, your wisdom can contribute a lot. Share ninyo, paano nyo tinagul ang pamilya nyo? Paano nyo tinagul yung mga anak nyo? Paano nyo hinarap yung problema bilang pamilya? Kayo makakasagot doon kasi isinabuhay nyo talaga, hands-on kayo sa pamilya. Kami, theory lang kami. Pero kayo talaga ang nakababad sa pamilya. Okay? The beauty of family life. So, what can the church do? Preach the gospel of the family to the present day. No? Ano ba sinabi sa Biblia? Kung anong pinagsama ng Panginoon, huwag paghihiwalayin ng kahit sino. Okay? And the pastoral care program for the family should better respond to new challenges. It's not only youth ministry, sabi ni Father Pascual Chavez, but the family ministry. From womb to tomb. Huwag niyo kalilimutan si Lola. Hindi porket Lola na siya, wala nang magagawa. Throwaway culture, it's not. And assist parents in developing a mentality of openness to life. May mga bagong couple kasi ayaw nila muna magkaanak kasi istorbo ang anak. So, they resort to contraceptives. And sterilization. And worse, abortion. Kasi takot na ang mga kabataan ngayon. They are afraid. The young generation are afraid of pain, afraid of commitments. Kaya ayaw nila mag-asawa, ayaw nila magkaanak, ayaw nila ng commitment. Okay? They are not open to that. And this is what the society is injecting in the minds of our young generation. So what can ADMA do? Ano magagawa niyo? Marami po. Daily and patient passage from me to us. Ibig sabihin, hindi lang sarili kong isipin, pero ang kapwa ko. Valuing sociability, relationship in my family. Baka naman puro lagi na lang kayo sa parokya. Wala na kayong time sa mga pamilya nyo. Nagbabanding. Do you still find time? Sabi nga, sa family formation, lagi sinasabi sa mga kabataan, sa mga pamilya, love is spelled as E-I-M-E. Love. And giving time to your family. Listening. May time pa kayo mag-dialogue as a family. Siyempre may di pagkakaunawaan. Pero dapat may space for forgiveness. Closeness, responsibility, communication. Nag-uusap pa ba kayo mag-asawa? Yes. O text mo yung anak mo, nasa taas tinetext ko na lang, baka nakain na tayo. Kumakain sa mesa, lahat-lahat, may hawak na iPhone. May iba-ibang pinakausap. Pero yung mga kasama nila sa table, virtual lahat. So, yeah. And appreciation of authentic values of purity. Remind the young generation, abstinence until marriage. And true love waits until marriage. But marriage, which is Catholic marriage, kinasal ka simbahan. Si Jesus, ang Diyos, ang pundasyon ng pamilya. Hindi yung lawyer, hindi yung judge, hindi yung mayor na nag-conduct ng civil marriage. No. Kinasal ka sa harap ng Diyos at sa harap ng Pilipinas. Okay? Make I do harder to undo. Itong commitment. And this one, ito yung paulit-ulit ko sinasabi, kayo yan, witnessing of married persons. Alam niyo, napakaraming magagawa ng ADMA. Kasi may mga home visit kayo, di ba? Kapag inaakit niyo yung mahal na bilang sa mga pamilya, you're able to be in touch with different families. So kapag doon na lang pa napuputol doon, hanggang pagtas ng dasal, na kami, kain na kami. And do you find time to talk to the families? To dialogue with them? You share with them your wisdom. Paano mo itinagoy yung pamilya mo, yung anak mo? Sa kabila ng problema, maraming magagawa ninyo sa mga paro-parokya ninyo. Maniniwala sila sa inyo kasi yung wisdom na dala nyo, hindi mababayaran yan. Wala sa libro yan. Buhay ang pinag-uusapan. Okay? So what can the young do? May mga kabataan tayo dito. Ang kabataan natin, whether we like it or not, today's youth in Asia are more self-centered. The selfie revolution. Sabi nila, yung mga 20 years old and below, may isang selfie. Kumakain, selfie. Parang yung nanay, anak, lagi ka na lang nagpapapicture sa Starbucks. Ano ba yan? Yun na lang lagi. The me generation.
So, ang mga kabataan natin ngayon, they are what? Yung narcissistic personality disorder. Ha? Walang pinupost sa FB, kundi sarili. I remember when I attended a talk, no? Given by, sa PCME yun si Father Di Baranan. Ang title ay, From Cyberspace to Cyber Grace. Ha? Transforming the cyberspace to become cyber grace. Example, sa social media, anong pinupost ko? Sa Twitter, sa FB. Sarili ko lang ba? It can be a venue for evangelization. The social media is the new oratory. Ako talaga pinupost ko minsan, yung mga inspirational words, quotes, or yung something na uplifting, kung may activity kami sa school, para yung mga kabataan na makakakita maalala nila ang Diyos. Hindi yung picture ni Sister Aceta. Kundi ang Diyos ang maalala nila sa FB. Mas marami ay mga kabataang mapupuntahan in the social media. That's why even Pope Francis is very open to the social media. Kahit yung mga kabataan, nung nasa Cebu ako, pinafollow ko yung mga kabataan din sa Manila through FB. Diba? So, kamusta ka na? Nagsisimo ko ba kayo? Nakikipag-gusto ko ba kayo kay Lord? Or wala na? Dead man na lang lahat ang natutunan natin. Okay? So, Mama Margaret, looking at the person of this woman, okay? Her generosity can never be adequately praised. Her life was one continual act of charity. Kaya Paristo Boss, huwag mo akong isipin. Isipin mo, ito yung bukasyon na binigay sa'yo, ang tawag ng Panginoon sa'yo. At kung magiging mayaman ka, para hindi ako pupunta sa'yo. Kasi Don Bosco remained as a full priest. Diba? Ayun ang sinabi niya. And imitating his mother's self-forgetfulness in the service of others. Kasi John Bosco, ganun din. Self-forgetful kasi si Mama Margaret hindi lang sarili iniisip, pati kapwa. Okay? So, ganun siya pinalaki. Okay? And these words, they are actually coming from Father Pascual Chavez. Ang tawag, sabi niya, ang panawagan, lead a young person away from a subjective view of life. Yung sarili lang iniisip. Which makes the individual the center and only criterion for self-fulfillment. Puro sarili na lang nakikita. Which sees personal fulfillment in defending and seeking his own interests. The selfie generation, rather than openness and self-giving. Okay? So the passage from me to we. Okay? So, time check, it's 10:55, so forward to that. Okay? So, sabi nga ni Pope Francis, the future of humanity, country's greatest treasure, the centuries of respect for life, that's the family. Because the family is the womb of human life. Okay? The church never abandons families. Okay? So I'd like to share with you this video. Yung makakatouch kasi yung words ni Pope Francis about the family. Actually, this is the Pope is asking for prayers for the family. Kasi before the World Meeting of Families. Pero pakita natin ano ang sinasabi ng Holy Father. Tapos na kayo niyan. La familia es una escuela donde la oración también nos recuerda que hay un nosotros, que hay un prójimo cercano, patente, que vive bajo el mismo techo, que comparte la vida y está necesitado. Familia es la primera escuela de los niños. Es el grupo de referencia imprescindible para los jóvenes. Es el mejor asilo para los ancianos. La familia constituye la gran riqueza social que otras instituciones no pueden sustituir, que debe ser ayudada y potenciada para no perder nunca el justo sentido de los servicios que la sociedad presta a sus ciudadanos. La familia
también forma una pequeña iglesia, la llamamos iglesia doméstica, que junto con la vida encausa la ternura y la misericordia divina. Poco antes de comenzar el año jubilar de la misericordia, la Iglesia celebrará el sínodo ordinario dedicado a las familias para madurar un verdadero discernimiento espiritual y encontrar soluciones y ayudas concretas a las muchas dificultades e importantes desafíos que la familia hoy debe afrontar. Los invito a intensificar su oración por esta intención, para que aún aquello que nos parezca impuro, como el agua de las tinajas, nos escandalice o nos espante, Dios, haciéndolo pasar por su hora, lo pueda transformar en milagro. La familia hoy necesita de este milagro. Okay, so meron po tayong 20 minutes for our sharing. Meron actually, merong questions dito. Ito rin yung ginamit sa SOF Bosco Camp Bengue Experience. Okay? Pero siguro po, we'll divide ourselves into small groups with 4 members. So, small groups, tiga-4 po. Meron dito 7 questions. Pili lang po kayo anong gusto nyo pong sagutan. Okay, number 1. What legacy from your family history are you proud of to this day? Merong anak kasi may dito ako. And then second, what legacy from your family history do you struggle with to this day? Another statement, give 3 words that outsiders say about your family. And then next, give 3 words you can say about your family. Number 5, what do you wish to change in your family today? Last question, number 6, what is the best gift you have received from your family? Okay? So, pwede po tayo mag-sharing. Meron po tayong 15 minutes. Ay,